Hello guys, for today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagre-resign. So kaibigan, nagbabala ka na bang mag-resign sa iyong trabaho dahil stress ka na? Bago nyo po gawin yan, kailangan pag-isipan nyo muna ng 10 beses at syempre, panoorin ang video na to. So bago natin pag-usapan, let's talk about first the pros and cons ng pagre-resign sa isang trabaho. Unang pros po is reduce stress. Syempre, pag nag-resign ka na sa trabaho mo, mababawasan ang stress mo. Siyempre, dahil hindi mo na iisipin yung araw-araw na ginagawa mo, pwede kasing yung stress is nanggagaling sa mga katrabaho mo, sa ginagawa mo, sa araw-araw na ginagawa mo, or stress ka dahil sa boss mo. So, isa yon sa advantage. Kapag ka nag-resign ka, mawawala yung mga bagay na yon, so mababawasan yung stress mo. Okay? Yung pangalawang pros po is new opportunities. So, syempre, pag nag-resign ka sa trabaho mo, siyempre, merong nag-aantay na bagong opportunity sa'yo. So, yun yung maganda doon. At siyempre, magiging bago yung environment mo. Lalong-lalo na kung maganda yung trabahong makahahanap mo. Okay? So, yun yung pangalawang advantage, new opportunities. Okay? So, dumako naman tayo doon sa cons. So, yung unang cons po is loss of income. So, dahil nga nag-resign ka sa trabaho mo, yung monthly income na inaasahan mo, syempre, mawawala na yon. So, yun yung medyo mabigat sa pag-resign. Kaya, kung ikaw ay nagbabalak mag-resign, pag-isipan mo muna ng mabuti. Dahil hindi po ganoon kadali kapag wala kang trabaho or nawalan ka ng trabaho. So, yun yung disadvantage is yung loss of income. So, mawalan ka ng kita. Inasahan mong kita. Okay? So, yung pangalawang cons po is uncertainty. So, ano ba yung ibig sabihin ng uncertainty? So, syempre, pag nawalan ka ng trabaho, ang tendency kasi is maghahanap ka ngayon ng bagong malilipatan. Yun nga lang, hindi ka sure kung yung lilipatan mo ba is maganda or hindi katulad nung una mong trabaho. So, wala kang kasiguraduhan kung yung lilipatan mo is maganda or favorable doon sa kung ano yung gusto mo o ano yung expectation mo. So, sa trabaho naman kasi, yung stress is normal na yan. Then, ibibigay ko naman ngayon yung mga tips kung ano ang pwede mong gawin para maiwasan o ma-manage yung mga stress or pagod, kung ano man yung nararanasan mo sa iyong trabaho. Okay? Kung nagbabala ka ng mag-resign dahil stress na stress ka na sa trabaho mo, pagod na pagod ka na, well, ang masasabi ko lang, yung pagod at stress is normal yan sa isang trabaho. So, kung stress ka na, try to manage your stress. Minsan naman kasi sa mga company, merong ino-offer yan ng mga training on how to manage the stress, and yung pagod naman normal po yan. Kahit saan ka naman pong trabaho pumunta, yung pagod is kaakibat na yan. Okay? Then, baka naman hindi mo kailangan agad mag-resign. So, kung stress ka na dyan sa trabaho mo, try to look for a different position na dyan pa rin sa pinagtatrabuhan mo. Para naman medyo maiba yung environment mo. So, mag-resign agad ang yung gawin. Try to look for a different position na sa tingin mo medyo win-win ka doon. So, mag-i-enjoy ka. At the same time, magiging productive ka doon sa trabaho mo. Kasi, pagka-stress ka kasi, pagod ka, hindi ka na magiging productive nun. So, syempre, hindi ka na masaya sa iyong ginagawa. Okay? Lalong-lalo na pag-stress ka. Isang tanong din doon, bakit nai-stress ka sa katrabaho mo kaya sa boss mo? Pwede kasing hindi mo nabibigay yung mga kailangan, yung mga responsibilities mo. Dahil naman kasi yung mga bosses natin, yung mga boss, merong expectation yan, lalong-lalo na hinard tayo. Syempre, at ibigay din natin yung best natin. At the same time, lalong-lalo na kung mga report yan or ano man yan, ibigay natin sa tamang deadline. At the same time, ibigay natin yung effort natin. Para naman makita ng boss natin na nag-e-effort tayo. So, pag nakita nila yon, for sure naman, mararecognize nila yon. So, hindi natin kailangan magpaka-stress sa ating ginagawa. Sabi nga, work smarter, not harder. Okay? Then, hindi mo naman kasi kailangan mag-resign agad dahil lalong-lalo na kung wala ka namang ibang source of income.
yung pagre-resign naman is depende naman yun syempre sa atin. Kung sure ka naman, kung katingin mo naman na meron kang other source of income na pwedeng sumuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo at enough yon para supportahan yung family mo. Okay? Pero kung wala kang other source of income, dahan-dahan ka muna sa pagdesisyon. Pag-isipan mo muna ng buti bago ka mag-resign sa iyong pinapasukan. But of course naman, pag ang employee is nag-decide na mag-resign, syempre, walang namang magagawa yung employer para pigilan yung isang empleyado. Pero meron po yan na tinatawag na grace period. So, kailangan pag paalam ka na mag-resign, wag naman immediate. Lalo na kung critical at makaka-apekto sa isang company ang iyong pag-alis. So, pag nag-resign ka, meron naman yan na grace period. So, kailangan 1 month or kung sa tingin mo naman na hindi masyadong critical ang iyong position, nasa pag-usap niyo pa rin yan ng boss nyo, ng boss mo at ng employer. Okay? So, yun nga, walang namang magagawa yung employer pag nag-resign ka. Kasi parang tulad lang din niya ng pag-terminate sa isang employee. So, pag terminate yung isang employee, wala rin namang magagawa yung employee. Okay? Hindi rin naman hindi yung employee pag terminate na. So, ganun din yung pagre-resign. Wala rin magagawa yung employer kapag nag-resign ka sa iyong trabaho. Okay, so sana may natutunan kayo sa video ito. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel para lagi kayong updated sa aking video. Okay, bye-bye!